Good morning guys! So today is our day 7 for the Holy Tour. So for today pupunta natin is yung Nazareth and Mount Zion and marami pang iba. So pupunta tayong Tiberias for today. So maglilipat na naman tayo ng hotel. 3 nights na tayo dito. So yun, magbe-breakfast lang and then alis na tayo. Tara guys! So, dito tayo sa may Caesarea. So, may aqueduct sa ito. Yung aqueduct is yung arches na yan. Sa likod yan is yung Mediterranean Sea. So, good for picture. So, ito sands yan. Oh, kasi nga may beach doon. Tayo nag-group picture muna dito sa may aqueduct. Ayan. Ang cute na itsura niya. Kaso may bakod. Nakakawala ng aesthetic. It's sobrang init, grabe. Kalimutan ko yung shade sa loob ng bus. Sobrang nakakasilaw. So, balik na tayo sa bus for our next stop. Dito tayo sa next stop natin. Ito yung Chapel and Monastery of Stella Mare. Hindi ko din alam yun. Basta rin, may resto dito. So, ito yung chapel or yung monastery. So ito yung monastery, yan, Stella Mare. We are given 10 minutes lang dito. Pictures, then discussion, and then off for our early lunch for today. So yun, saglit lang tayo dito. Then we're going back na sa bus para sa ating lunch. So dito tayo sa City of Haifa. Ito yung facing ng Mediterranean Sea. Makita niyo mga seaport nandun. Bigyan lang tayo 5 minutes to take pictures. Dito yung lunch resto natin. Asian restaurant for the first time. Ligtas kami ata sa Mediterranean food dito. Taipei Asian Cuisine yung pangalan. So malapit lang to dun sa may pinagpicturean area namin sa may Haifa City. So maganda yung place. Dito, saan ba? Dito sa may mga tubig ata. So sinerve na yung soup. Ano lang siya, repolyo. May sabaw. Yung rice natin dumating na rin. Rice is life. Yan, may pansit. Ay, thank you. Pansit hab-hab. Carbs on carb. Ulam number 2. Thank you. We have the stir-fried chicken. Number 3 na nga ata to. Beef. Stir-fried beef naman. Ito na yung plate natin. So, kain tayo guys. Ulam number 3, number 4 ata to. We have the fried fish and shrimp tempura. Ayan. I think that's all na yung ulam and pagkain natin. So, kain tayo. So after the lunch, papabalik na kami ng bus. Ang init dito, grabe. Nasa Haifa City tayo. Nandito na tayo sa Nazareth. So yung panganakan ng Holy Family. So nandito daw tayo sa Basilica of the Annunciation. So dito nangyari yung Annunciation sa Joyful Mystery.
Yung in-announce kay Mary na nagbubuntis siya. Ito yung Basilica of Annunciation. May portrait dito for Our Lady of the Philippines daw. Where is that? There, in front of you, the first one. Philippines. As a town was very small during the time of our Lord Jesus and Mama Mary and Saint John. It was just a small village. The church and the basilica. All the Annunciation because of the Annunciation angel Gabriel annunciated it. This is where the house of our Blessed Virgin Mary was built. Pero hindi ito mismo yun. Ito lang tinayo yung basilica. So yun yung place, the unang bahay ni Mary, Blessed Virgin Mary. Nasa likod natin. Maraming tao. Ito daw yung original city ng Nazareth. Yeah, nasa ilalim. So binild na ang basilica over the old city. Yan. So toilet break muna. Dinakit tayo dun sa St. Joseph. Ito na yung St. Joseph. At andun yung sa ilalim simbahan na yun. Yung Old pinaka-workshop church. niya sa baba. Ni St. Joseph. Naka-preserve pa. Pupunta tayo dun, di ba? So ito, statue of St. Joseph. May nakalagay pa, oh. Sculpture ata to, si Elena. St. Joseph Fili David. Tapos punta tayo doon sa workshop niya mamaya. So yan, Joseph. napakainit lang ngayon. Tour tayo sa taas. Joseph 1 and Joseph 2. So yan, picture mo na kay St. Joseph. So, dito daw yung house ng Holy Family sa baba ng church na to. And yung workshop ni St. Joseph, di ba kasi carpentero siya. So, andito din yun. So dito daw yung workshop ni St. Joseph. So niya ginagawa yung mga materials sa kina-craft niya. So pinapaniwalaan na namatay si St. Joseph bago pa yung crucifixion. So pabalik na tayo ng bus, tapos off to our next destination. So sa Mount Tabor na daw. And doon magmamas. So salmong tugunan po tayo doon sa mas natin. So lahat may participation kada mas. So let's go guys! When Jesus used to
play as a Old child. Nazareth. Yep. So these are the places over here where Jesus used to play. The old town of Nazareth. So bago nga tayo bumalik ng bus, so nadaanan pa natin tong Old Town of Nazareth. So dito daw nagpe-play si Baby Jesus. So ayan. So dito daw nagpe-play si Baby Jesus during the time ng Old Nazareth. So nasa bus na tayo, tapos may pa-ice cream pa ako. Ang init kasi sa labas. So salamat po sa ice cream, Sir Alvin. So dito na tayo sa Mount Tabor. So, mag-aakit pa daw tayo ng 1 hour. Hindi kaya ng bus umakyat. So, may service tayo. So, doon yung mas natin. Kaya, sa Mount Tabor. So, yan yung service natin. Kaso 12 packs lang yung kaya niya. So, magiging 2 or 3 batch ata kami. So, antay sa next batch na lang yung mga hindi makakasakay. So, dito, pwede. Dito may isa pa. So, sakay na. Sakay na. Sakay na. Nasa loob na tayo ng service. Paakyat ng bundok. So, dito na tayo sa tuktok ng Mount Tabor o Tabor. So, sa hindi nakakalam yung Mount Tabor, dito nangyari yung Transfiguration. Yung Transfiguration yung nagkatawang tao, si Jesucristo sa tatlong persona, di ba? Holy Father, Holy Son, and the Holy Spirit. Biblical story yun. So, dito merong church sa tuktok. So, doon tayo magmimisa din. So, papalapit pa kayo doon sa church. So ito na yung simbahan sa may Mount Tabor. Marami ding turista na punta dito. Magandang hapon! Mga Pinoy din. Bago po tayo pumasok. Group picture muna. Group picture. Papasok muna pala sa simbahan. So may mini chapel dito sa loob ng simbahan. So dito muna kami. Pupunta muna tayo sa main church. Ito yung main church. May nahimisa pa. So yan, since may misa pang ang ongoing, so mga 4 PM pa kami pwedeng pumunta sa main church. So 3:30 pa lang dito. So may mass din kami ng 4 PM. Punta muna kami sa taas, sa balcony. So ito yung view na nakita nyo nga. So dito yung Armageddon Valley. So waiting na lang kami sa main church. So matapos yung ongoing na mass. Tapos kami na yung next. Nandito kami sa second floor ng ongoing mass. Antay lang namin matapos sila. Tapos kami na yung next. A few moments later. Tapos na yung misa nila. So kami naman yung next. So kami magbimisa doon sa baba. So salmong tugunan tayo kaya nasa unahan nga tayo. So yan, nandun sila sa likod. So yung tinuro na ni Father yung gagawin namin. So English mo siya kasi English yung babasahin namin. So magbimisa muna kami. Bye guys. Responsorial Psalm. The Lord is King, the Most High, over all the earth. The Lord is King, the Most High, over all the earth. So yan. Tapos na yung mass.
So magte-take lang kami ng group photo dito sa loob. So yun, babalik na tayo sa may bus to go to our next destination. Ito na yan, tapos na tayo sa Mount Tabor. Ayan, balik na kami sa service van, pababa. So we go. So dito kami sa last stop namin before we check into the new hotel. So dito kami sa may tindahan ng diamonds. Sa may Caprice, by Caprice yan. So dito pa rin yan sa Israel. Now you're in the main branch of Caprice. Here we have our mini factory, and most of the jewelry in the showroom is Caprice factory jewelry. There are 4 places in the world where the diamonds are found: in Siberia, in Australia, in South Africa, and in South America. After that, we are transferring them to the International Syndicate in London. And from London, Israel, like a very famous country in the polishing of the diamonds, buys most of the diamonds, and here we are polishing them. The diamonds comes, we are polishing them, and after that exporting to many countries. Like you can see, the most goes to the United States. Most popular one is the round brilliant cut, the newest special Israeli design is the princess cut. All these shapes we can see in the loose diamonds in our showroom. Variations of all kind of the shapes of the diamonds. Only the 4 stones there in the box are real diamonds. So you can imagine how hard to make from this stone nice and shiny diamond. And of course, you know that when you purchase a diamond, very important to know about the 4 C's for the diamond grade. It's not just the weight of the diamonds, it's also color, clarity, and So yun, may short film na pinanood sa amin kung paano gawin yung diamonds into accessories. Yan na mapapakita nila yung mga products mismo ng diamond. prices for your eyes. Okay, ladies and gentlemen, today for the most of the jewelry in the showroom, you get special 30% discount. So wala siyang presyo to. If somebody wants to see, Grabe oh. Wala siyang presyo, pero dapat magtanong ka. Number pala yun. I know. Pero ito ang mamahal. 3,000, 4,000. All prices in USD. Ito mga stones. Ibang stones. Pero for sure ang mamahal. Grabe. Wala ko may bibili sa kanila. Very nice. Ito mga gemstones may presyo. Kasi ang mahal pa rin. So ayun, balik na kami sa bus. Walang nabudol, walang bumili. So magche-check-in na kami sa bagong hotel namin sa may Tiberias. So yan, hinahanap na namin yung rooms namin. So ang numbering dito, hindi by sequence, by odd or even. So ito, 414 kami, 416 sila, mami, daddy. So sa kabila sila, dito kami. Ayun. So yan, nandito na tayo sa hotel, malamig na agad yung room. Pasok pa lang. Oh, medyo okay yung toilet nila. Colorful lang talaga yung team. May sala. Oh. Ayos. Pwede ka doon na sa sala. Dito na ako sa bed. Ayan. Pwedeng tatluhan pala dito. Ayan. So ayan guys, medyo matino yung hotel natin dito sa Tiberias. So medyo okay siya. And malaki. Colorful lang talaga yung team nila. So dito ko na ito tatapusin guys. So yung total na nagastos natin today is wala naman. Aside from dun sa toilet ng $1. So thank you for watching. So ito yung vlog natin sa Old Jerusalem, Nazareth, and Tiberias. So see you again tomorrow. Bye guys.